Hi, magandang hapon po at maulang hapon sa ating lahat. Sana po habang napapanood ninyo itong ating broadcast or update sa lungsod ng Maynila, we are live in City Hall now, ay sana kayo nasa mabuting kalalagayan at malusog na pangangatawan. Mahirap po ang ating sitwasyon hindi lamang sa Maynila, kundi I think here in Luzon and particularly in National Capital Region. So muli, sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Now, thank you for watching. Please, if I'm not asking too much, so that we can reach as many Manileños as possible sa lalong madaling panahon sa mga update nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Patuloy po kami mag-update sa inyo sa aming mga social media account, sa personal kong account, at yung bago nating, yung sa atin na Manila City Government Facebook page. O baka mamaya pwede nyo ipakita. Para kung sakaling may update, doon ipopost namin whether kalsada, baha, evacuation sites, and so on and so forth. For the meantime, pumanatag kayo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. At yan na may bagay na pinagpapasalamat ko rin sa kapwa ko kawani na kukunti pa rin ang tulog nila. We'll do our best. But let me begin with an update. Unang update, sa mga kababayan natin. Sa ngayon po ay patuloy na umuulan. At mukhang lalakas pa ho ang sitwasyon ng ulan. At ito'y mukhang magiging bagyo na. At papangalan ng Bagyong Dante, if I'm not mistaken. That's the target name. Bagyong Dante. So, una, sa Maynila, maraming may mga sasakyan na nakaparada sa kanilang mga tapat ng bahay. That's the normal scene in the city of Manila. We are an old city, and that's how we are. But I think this information may help you wherein ang SM San Lazaro at SM Manila. Sa kabutihang loob ng SM ay ino-offer po nila ang kanilang mga parking spaces sa atin free of charge overnight. Ulitin ko po, at please do share this broadcast. Kung ang mga sasakyan ninyo ay nakaparada sa kalsada, which we don't guarantee na kayo ba'y mababa o hindi. Dahil totoong maraming baha sa Maynila, marami rin tuyong lugar sa Maynila. Pero tuloy ang bagyo, kaya maiging unahin ko na itong announcement na to. Alam ko, pinag-ipunan ninyo ang inyong mga motor, pinag-ipunan ninyo ang inyong mga sakyan. Yan ang mga bagay na ginagamit nyo sa hanap buhay, gusto nyo yan mapangalagaan. Kunin na natin ang pagkakataon na ito, hanggang alas 9 ng gabi lamang bukas ang parking space sa SM San Lazaro at SM Manila. Free of charge. It was confirmed a few minutes ago by Chief Cesar Chavez na nag-o-offer sa atin ng kagandahang loob ang SM San Lazaro at SM Manila. Bakit pumalaga yun? Dahil sila po ay may mga multi-level parking space. Para itong overnight, hindi na kayo magdadali-dali o matataranta, baka tumaas ang tubig, pumunta na po kayo sa mga parking space available sa SM. Sila po ay tatanggap hanggang alas 9 ng gabi. Yung mga na-stranded naman, they offer free wifi at malugod kayong tatanggapin sa SM San Lazaro at SM Manila. So ulitin natin Nay, Tay, mga atit kuya ko na may mga sakyan. Meron tayong overnight free parking sa SM Manila at San Lazaro. Yan ang unang-una. Pangalawa, update lang po. As of 3 p.m. today, we have already 22 evacuation sites. About 876 families
evacuated. 3,035 individuals in the city. At patuloy na lalaki itong numerong ito dahil palala pa ho ang sitwasyon. Ano ang kalalagayan nila? Ay through the leadership of Director J. De La Puente ng Manila Social Welfare Development ng City Government at ang buong team ng mga social worker natin sa buong Maynila ay nagtulong-tulong na sila ibigyan ng hot meal, pangalagaan, asikasuhin. At sila rin po ang aming front line to attend to our evacuees. Now, usaping evacuees, nais ko pong pasalamatan ang ating superintendent, no? Si Superintendent Nerissa ay inoffer ang ating 104 schools on top of our evacuation sites. So ano po ang epekto nitong pinagkaloob sa atin ng SDO? Ng ating minamahal na superintendent ng ating mga paralan, mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, EXO, SK chairman, kung sakali, wag nawa loobin ng Diyos, nagbaha, umakyat ang tubig sa inyong barangay, maaari na po kayong magtungo, hindi na po sa evacuation site, kundi sa malapit na paralan sa ating mga barangay. Ulitin ko mga barangay chairman, tandaan po, hinihimay-himay ko po, no, yung mga tagubilin ng inyong pamahalang lungsod. Kung kayo ay nearby, the riverside, creekside, at ang barangay niyo ay bahana, at kailangan niyong ilikas ang taong bayan, para hindi na kayo mahirapan, inaalay sa atin, pinapayagan tayong magamit natin ang mga paaralan, elementarya at high school ng lungsod ng Maynila. We have about 104. So we have an instant safekeeping area, dry area for our constituents. So, pwede ninyo pong magamit yan. At mga barangay chairman, kayo ay makipag-ugnayan na sa mga malalapit ninyong paralan para kung sakaling kailangan ng buksan, ay kausap nyo yung mga taong naitalaga ng pamahalang lungsod na magbabantay ng mga pasilidad o paralan natin dito sa lungsod. Pangatlo, marami sa inyo na-appreciate, nababasa ko po ang inyong comment. Bagamat baha sa Maynila, ay nakita po ninyo na walang inanod na basura sa ating mga baha. Salamat sa inyo, mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, DPS, yung atin po, engineering, at Lionel. Bago pa dumating ang bagyo, nahakot natin lahat ang basura sa lungsod ng Maynila. Alam naman natin bulubundukin ang basura sa Maynila. In fact, bago po ako nag-assume, may isang bagyo na kung saan inanod ang mga basura. Nakita po natin yan sa Maynila. But, thank you for your appreciation. Now, na-appreciate nyo na yung bahay walang basura sa lungsod ng Maynila. Pero, hindi po dyan nagtatapos. Malaki pa po ang kakarapin nating problema sapagkat napatunayan na namin kagabi, alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, kung saan ginamit po natin ang DPS, MTPB at Engineering Office kung saan para bungkalin yung mga drainage system at nakita natin na totoo at we are in the right direction, that one of the major cause ng flooding ay ang mga drainage ay barado ng burak. So mga barangay chairman,
mga kagawad. Naalala ninyo sa executive order ko nung pagsimula ko pa lamang na talagang gawin natin tuwing Sabado ay bungkalin natin ang ating mga kanal ng mga bara. Ito'y nagpatunay na isa sa major factor na kung bakit lalong mabilis ang pagtaas ng tubig at matagal ang paghupa. So, iyan po'y isa lamang sa suliraning kaya ko na pong patunayan na personal. Dati, haka-haka lamang ng ininyero, haka-haka lamang ng individual, haka-haka lamang. Ngunit, for the past 2 days, I've been going in and out of Taft Avenue because there are portions in Taft na hindi baha at meron mang portion na akala mo may undoy. So, kaya, once and for all, to put a period on this problem or in this perennial situation, gusto ko nang malaman. So, napatunayan na namin, katulong din natin kagabi ng madaling araw at pinagpapasalamat ko sa DPWH NCR o Regional Office at DPWH Manila South and Manila North. Yung team nila kasama natin kagabi. So, now, having said that, may problema sa pumping station na pinagawa, ngunit hindi gumana. Yung mga pumping station ng MMDA na tangan-tangan nila, gumagana. Madalit salita, of all the problems, nagpatong-patong na yan, patuloy po tayong makararamdam ng pagbaha. Hindi lang ngayon, sa bagyong ito, baka sa mga darating pangarap. But rest assured, I assure you, to the people of Manila who is watching right now, and to those who have family members living in the city of Manila, ay kami po hindi titigil. Bubungkalin namin yan, whether bumabagyo, at mano pa will take advantage kapag yan po ay tuyo na ang ating mga kalsada at wala ng ulan. Yan ang parte namin. Ngayon naman mga kababayan, ako ay nakikiusap sa inyo. No? Nakikiusap po ko, i-delay lang natin ng kaunti. Ulitin ko po yung salita, no? Mga barangay chairman, mga kagawad, tulungan ninyo kong impormahan ang ating mga kapitbahay. I-delay lang natin ng kaunti. Konting oras lang, konting panahon lang. Huwag muna natin ilalabas ang mga basura na nasa loob ng bahay natin at dadalhin sa kalsada. Sa ngayon, ay patuloy na nangongolekta ng basura ang Lunel. Ngunit, dala ng maraming area na hindi na passable, no? Maaari kayong nanonood, some of you, maka-experience na walang dumadaang truck. Pansamantala. Pero rest assured, babalikan namin yan. Kaya lamang ang pakiusap ko, mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, na nanonood. I-delay lang natin ng kaunti. Dahil kapag itinapon natin ng basura na wala pang truck, dahil hindi makapasok ang truck, dala ng baha, yung mga basura na yan ay babalik din sa loob ng bahay natin. Dahil yan ay aano rin, katulad ng mga napabalita na sa iba't ibang dako ng Metro Manila na nakita natin na lumutang ang basura. Kayo na rin ang nagsabi, kagabi, sa mga komentaryo ninyo, na yes, baha sa Maynila, pero halos wala, virtually, hindi perfect, pero virtually, walang basurang lumulutang-lutang. So, panatuloyin natin ganon. Because, magbabara ulit yan sa drainage system natin. Hahakutin namin, didisiplinahin lang natin ang ating sarili. Antabayanan nyo lang. Basta pag bumaba ang tubig, papasok agad ang truck ng Lunel, ng DPS para hakutin ang mga basura natin. Yun lamang po ang nire-request ko, ha? Mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko, mga lolo't lola ko, i-delay natin ang paglabas ng ating
mga basura sa loob ng bahay. Pangapat, maaari niyo pong gamitin ang programa ng national government wherein kung may aberya, huwag natin kalimutan ang mag-dial ng 911. Maaari niyo po yan gamitin for all emergency response, particularly police, kung kakailanganin natin ng police. Nasubukan ko na po ito, nakita ko na po ito. Ito yung ginagawa sa pamunuan ni General Torre na personal kong nakita sa command center. Epektibo so far. But the least thing that we can do kapag may problema is just dial 911. Ang Manila Police District, through the leadership of the PNP, will respond katulad na nangyari sa pagmamalasakit ng isang netizen, kagabi, na kung saan may isang senior citizen na naiwan mag-isa. At ito naman respondihan ng ating Manila Police District at ng social welfare natin sa Maynila. So, dial 911. Pumanatag kayo, 24 hours bukas ang MDRRMO Command Center. Opo, yung ating mga empleyado dyan sa 4th floor ay nakamonitor po 24 hours. We are monitoring our roads, our streets. In fact, I don't know, pwede nyo na ba ipakita yung 5 o'clock situation natin? Ipakita natin sa utaw. At mano pa yung mga dadako at dadaan. Can you please upload it now? Meron na ba tayo? Na-forward ko na yun. Ayan. Ayan po yung picture. Baka lang magtaka kayo, That is about 5:30 ng hapon na ito. Ayan, Bimapa, Santa Mesa. Next, please. Poresa. Ayan. Lahat po itong pinapakita ko, as of 5:30 yan, kanina, kay Christian. Ito po sa Calao. Nakita niyo po, Gutter Deep. Taft, Pedro Hill, Gutter Deep. Taft, UN, Gutter Deep. So, yan po yung may mga baha. Nakita niyo kanina yung mga walang baha. Para to, sa guidance niyo, please do share. Huwag niyo muna forward, i-share niyo kung ang mga mahal niyo sa buhay, naghahanap buhay pa sa kalsada or bumabiyahe pa sa kalsada. At least maimpormahan sila na ito yung update ngayon. As of 5:30 ng hapon ito. Taft, PGH, Taft, Malbar, Taft, Apasible. Ayan po, halos buong Taft Avenue, passable pero malalim na. Kung mababaw ang kotse nyo, huwag nyo nang ipagbaka sakali. Next, meron pa tayo. Quezon Boulevard. Ito naman po yung papuntang Quiapo. Ayan. Nadadaanan pa yung ilalim. Next, please. Ito naman po, Espanyar Corner P. Campa. Ayan po ang itsura niyang kanina. Next. Ito naman, Espanya Corner Nicanor Reyes. Yung kaliwa, papuntang Moraita yan. Yung kanan, papunta yan ng Quiapo. O, yan. Yan po yung Paway. Next, Rizal. Ito yung kanto ng Avenida. Recto Corner Avenida o what you call Rizal Avenue. Yan ay ilan sa mga major thoroughfares. Available, passable, and areas that are not passable with small vehicles and passable naman sa large vehicles. Yan po ay 5:30 ng hapon ngayong araw na ito. Maraming salamat din sa ating Pangulo, ang Malacanang, na maaga nagdeklarang walang klase bukas at walang pasok sa gobyerno. Ngunit, sa ating mga kapwa-empleyado ng pamahalang lokal, ay patuloy tayong papasok doon sa mga partikular na ahensya ng gobyerno, katulad ng health sector, emergency sector, responder, and so on and so forth. Kailangan natin pumasok, Dahil hindi po pwede na wala pong pamahalaan. Pero yung mga unnecessary with the situation, magpahinga kayo, alagaan at bantayan ninyo ang inyong pamilya. Now, tomorrow, through
Vice Mayor Chi Atienza. Itong susunod kong sasabihin, bagay na dapat malaman din ng mga barangay officials, chairman, secretary treasurer who are watching right now. Kagawad, this may help you access resources. Antabayanan ninyo, ang sinulatan ko po ang Konseho ng Maynila through Vice Mayor Chi Atienza na bukas wala silang sesyon, ngunit sinabi ko na kung pwede mag-emergency session sila. Dala ng kailangan na po nating ideklara ang state of calamity sa lungsod ng Maynila. Opo. With that, those who are watching in the barangay, in their respective barangays, the day after tomorrow, you can now utilize your calamity fund to augment and address needs of your respective constituency. Opo. Antabayanan niyo bukas yan sa pamumuno ni Vice Mayor Chi Atienza at ng Konseho ng Maynila through our majority floor leader, Monyo Pangco. Sila ay mag-emergency session bukas. At i-update namin kayo. So for now, I just wanted to prepare our barangay official to process documentation in preparation of accessing your calamity fund to augment, to address, to help your constituency na apektado nitong kalamidad na ito. Please, sa mga chairman na nanonood, please do share this broadcast to your respective colleagues in the barangayan. And nais ko rin pasalamatan ang ating unang ginang. Kanina po ay nagpadala sila ng tulong doon sa nasunugan sa Legarda area. Thank you very much, Madam First Lady, at sa ating partner na PCSO. Sa PCSO family, thank you very much din po. So, tulong-tulong lamang po tayo. At kung sakasakali naman, kakailangan ninyo ang ating mga ospital, the 6 hospital owned and operated by the local government unit, is ready to take or to receive patients. Lalo na yung mga bata na nagkakaroon ng kumbulsyon, lagnat, sipon, nagtatae, and so on and so forth. Naka-high alert po ang ating 6 na ospital at through the leadership of our director, head of Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. They are in their respective hospitals and our doctors. And I would like to take this opportunity to thank each and every one of you, to our doctors, nurses, and medical frontliners. Maraming salamat. Sa pagbisita ko sa inyong mga emergency room, nakikita ko dumadagsa ang ating mga pasyente. Let's just do this. Wala namang ibang tutulong sa ating mga kababayan na may mga sakit, kundi tayo rin laman. So tulong-tulong lang tayo. But on behalf of the people of Manila, we thank you, our doctors and nurses and other medical frontliners in these challenging times. Muli, maraming salamat sa inyo. So mga kababayan, ang tabayanan ninyo, sa page ko po, sa page ng city, ang mga announcement na mangyari. At patuloy kayong tumutok dito sa aking page na siyang ginagamit namin as a source of information para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila at para sa dadako at dadaan sa lungsod ng Maynila. Mag-iingat po kayo.
mas matindi po, mas posibleng mas matindi mamaya ang ating mararamdaman. Ng pagulan, pagbagyo, at pagbaha. Mag-iingat kayo. Mga bata, ako naman huwag na kayong matigas ang ulo. Makinig na kayo sa nanay at tatay ninyo. Huwag kayong maglaro sa mga baha. Baka kayo ay madisgrasya, makuryente, magkasakit, leptospirosis, and so on and so forth. Totoo, na maaaring naririnig nyo sa amin, sa edad namin, at mga kaidaran ko nanonood. Noong araw, pag may baha, swimming pool namin ang kalsada. Noong mga panahon na yon, hindi pa uso ang mga leptospirosis. But those were the days. Today, it's very dangerous. Mga bata, ulitin ko mga bata. It's very dangerous for you to play. Delikado sa inyo ang maglaro sa baha. Makinig kayo sa inyong mga magulang. Huwag po tayong maging sutil. Dahil mapanganib po ang nasa kalsada ngayon. Mga bata, sa mga mag-aaral, mag-review kayo. Antabayanan ninyo kung kailan magre-resume ang pasok. So muli, sa inyong lahat, mga kababayan, I hope for now, we gave you enough information on anong nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Standby lang kayo lagi dito. Nandito lang po kami sa Gedli, ang inyong Yorme. We will do our best. May awa ang Diyos. Sana maging ligtas tayong lahat. Charge your batteries of your cellphone. Magtabi ng malinis sa tubig at mga kakainin sa mga darating pang araw o oras ng pamumuhay natin habang nasa loob tayo ng kalamidad ngayon. Magandang gabi po.